mailapit nila sa inyo at nang sa ganun, Panginoon, ay magawa nila, Lord, yung ninanais nilang pwedeng mangyari, Panginoon, para sa mga camp na to, Panginoon. Alam po namin, Lord, malaking bagay ang nagagawa ng mga camp, Panginoon, dahil dito mas patuloy na nabibuild, Panginoon, yung relationship ng bawat kabataan, bawat mga bata, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, yung relationship nila sa inyo, Panginoon, ay talagang maging strong, Panginoon. At meron po silang pagkakaisa, Lord, na magpuri sa inyo, Panginoon. Na sa kabilang ng kanilang mga murang edad, Panginoon, ay nagiging matured sila sa inyong mga salita, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa mga event namin na ito, Panginoon. We ask for your provision financially, Panginoon. At kayo lamang siyang sandigan namin, Lord, sa bawat pagpaplano na ito, Panginoon. At maging ang aming nalalapit na concert, Panginoon, para sa benefits ng King Pilam, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kayo siyang bibigay ng wisdom para sa aming pastor, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na magawa namin ito, lalo na, Lord, yung mga nag-volunteer, Panginoon, ng kanilang mga sarili para maglingkod sa inyo, Panginoon. Kay Sharon, Panginoon, maging kanyang mga kaibigan, Panginoon, na handang maglingkod sa inyo para matugunan, Panginoon, yung needs ng King's Pilam, Panginoon. Financially, Lord. Alam po namin, Lord, na ang puso nila ay nandoon, Panginoon. Na handang maglingkod sa inyo, na hindi nang humihingi ng kapalit, Panginoon. Kaya salamat sa mga taong ito, Lord, na ikaw ang siyang magbigay ng needs nila, Panginoon. Ay provide niyo yung kanilang mga needs, Panginoon. Ganun din, Lord, gabayan niyo po sila sa kanila pang araw-araw na ginagawa, Panginoon. At maging sa pagdakaw nila para sa siyudad ng Olongapo, Panginoon. Hanggang sa dumating, Panginoon, yung oras at araw na kanilang gagawin, Panginoon, ng concert na to, ay sila'y nanatili, Panginoon, na nandyan kayo, bibigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon. Protection, Lord, sa kanilang mga sinasakyan, nilalakaran, dinadaanan, Panginoon. Salamat sa provision ninyo, Lord, na nandoon, Panginoon, na sila ay naglilingkod sa inyo, na merong malinis na puso, Panginoon. Maging sa umagang ito, Lord, dalangin namin na may balik namin sa inyo lahat ng papuri, Panginoon. May buhos namin, Lord, ang aming buhay sa inyo ng merong kagalakan at na umiinit na damdamin, Panginoon, na kami magpuri, magpasalamat sa inyo, Panginoon, na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ihanda niyo po kami at kayo ang siyang aming papupurihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Sitayo po tayong lahat. And let us pray patuloy. Panginoon, we lift up our nation. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming bansa. Father, pour out your mercy. Pour out your spirit. Pour out your grace sa aming bansa, Panginoon. Lord, patuloy kaming nananalangin para sa lugar ng Mindanao, the Maguindanao area, Panginoon, and we pray for your peace in this nation, O God, in the name of Jesus. Lord, pinapanalangin po namin ang mga pamilya ng nasawi sa mga police, maging dun sa mga MILF, Panginoon. For everyone that is involved, this is a tragedy, Panginoon. For everyone that is affected, this is a tragedy, Panginoon. So kami po ay nananalangin para sa aming bansa, and we pray for your healing in this nation, O God. Pinapanalangin po namin ang aming mga leaders, and we pray, Father, for first of all, that they would humble themselves before you, Panginoon, and that they would find Jesus in their life, Panginoon. And we pray, Father, for wisdom, Lord God, na gawin nila po ang tama sa kanilang paglilingkod sa aming bansa, and give them the grace and
the strength, Panginoon, na gawin ang pinapagawa mo sa kanila. This morning, we pray for our nation and we just ask, Lord God, heal this land, we pray. Heal this land, Panginoon. Salamat po, Jesus. Pinapanalangin din po namin ang Olongapo and we pray for the outpouring of your Spirit sa aming syudad, Panginoon. We pray for Olongapo. Pour out your mercy upon Olongapo City, Panginoon, in the name of Jesus. Pinapanalangin din namin ang aming mga leaders, ang aming mayor, the vice mayor, and everyone na namumuno hanggang sa mga purok leaders, Panginoon. We lift them up unto you. And we pray for their salvation, Father God. Let your name be glorified sa aming syudad. This morning, lastly, patuloy po rin namin pinapanalangin ang bansang Israel, Lord God, as you have instructed us to. And we pray for their salvation, Father, in the name of Jesus. Mga kapatid, please join hands. And sa inyong paghawak-hawak kamay, just start praying for one another this morning and allow the Spirit of God to move in this place. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig, sa pagmamahal mo sa amin. Gayon na lamang, Panginoon, ang aming pagbibigay ng pag-ibig na to sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord, sa bawat isa. Salamat na isa kaming pamilya dito, Panginoon, na isa lamang ang aming sinasamba, isa lamang ang aming itinataas, ang iyong pangalan, Jesus, sapagkat ikaw ang dakila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Binibigay po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Alam po ba natin kung bakit narito tayo ngayon, nakatayo tayo, masigla tayo, gumagalaw tayo? Dahil po yan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Dahil sa Kanya, nagkaroon po tayo ng kapayapaan, kapahingahan, kasagutan sa mga problema natin, kagalingan sa ating mga sakit. Kaya ngayong umagang ito, pwede po natin sabihin, Panginoon, tiwala ko ay sa iyo. Amen? Pag-asa ko ay ikaw. Pag-asa ko ay sa iyo. Amen? So, sa umagang ito, pwede po ba natin iunat saglit yung ating mga kamay at itaas natin sa Panginoon ng may papuri? Sa umagang ito, sabihin natin, salamat, Jesus. Salamat sa buhay na ibinagkaloob mo sa akin. Ako ay magpupuri sa iyo sapagkat ikaw ay dakila at ikaw ay mahal ko. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Panginoon, tiwala ko sa iyo.
Salamat, Panginoon, sa matamis na presensya mo sa umagang ito. Salamat po sa kapayapaan. Thank you, Father. Thank you, Lord, for your sweet presence. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos. At kung ano man po ang mga alalahanin natin sa umagang ito, tulad po ng ipinalangin ng ating kapatid, na ang Panginoon, ang kapayapaan ay nasa Kanya. Kung ano man po yung mga alalahanin natin, ialay po natin sa umagang ito sa ating Panginoon. At ialay natin ang ating buhay sa Kanya. Sabihin natin, wala akong ibang gusto kundi Ikaw lamang, Jesus. Wala akong ibig na isin sa buhay na ito kundi Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, sa buhay ko. Kapayapaan namumula sa inyo.
pwede namin ipagliban ang lahat ng ito. Tutugod kami, Panginoon, sa tawag mo. Sa anumang pagbabago, Panginoon, sa aming buhay. Tutugod kami. Salamat muli, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa umagang ito. Ikaw lamang ang dakila, Jesus. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Good morning po. Announcements for this morning. Gaya ng dati, yung ating mga gadgets, cell phones, please place on silent mode. Our services are on YouTube. Punta kayo sa YouTube, search for Church of the Risen Christ, and pwede ma-download yung full service Wednesday, and Sundays. Also, dun sa ating website, sa churchoftherisenchrist.net, meron po tayong podcast, and there's all our information on that website. And you can also find us on Facebook, of course. Sa Facebook, as always, may mga notifications, may mga announcements, mga pictures from our church. Our Sunday services are in the morning at 8 to 9:30. Ito po yung Tagalog service. And then tonight at 6 p.m. to 8 p.m. is our English service. This coming Wednesday, it being the first Wednesday of the month, tayo po ay magkakaroon ng prayer service. So join us on Wednesday at 7 p.m. Also that day, we have declared as a day to fast. Pastor Arnel will share konti regarding fasting and prayer. On Thursday naman, merong choir practice at 6:30 in the evening. So yung mga, we're not accepting any new choir members just for this month. So yung mga dati na nakapag-practice, please join them on Thursday at 6:30 in the evening. Our ladies, the Women of Christ Fellowship, yung mga ating mga ladies, on February 7, 4 o'clock to 6:30 in the evening, yan po ang inyong service. And lastly, announcement po is our 2015 BC, or the benefit concert for King's Philam Home Orphanage, ay sa February 28, yan ay this month na. And this is at 6:30 in the evening. So please purchase your tickets. Konti na lamang po yung mga tickets. Halos kalahati na po yung nabili. And we're only selling 299 tickets. So we only can sell 150 something more. So konti na lamang po. So please do get them today. Kasi starting Monday, bukas, we will open it up to other churches and other organizations. So gusto namin kasi mauna siyempre tayo dahil dito gaganapin. And it's basically for our people. Tayo mag-family, kasama sila Nanay Merle. Nanay Merle yung pinakalola natin. So this is for family. Kaya unang-una namin ina-announce dito in our family. So please get your tickets. This is on February 28. That is a Saturday. Sabado po yan, 6:30 in the evening. Now, may mga nagtatanong kung pwede magdala ng pagkain. We advise not to. Hindi po to sine. It's a concert. And the type of music na kakantahin, hindi naman yan a rock concert. This is a somewhat a classical concert. And mga ballads ang kakantahin. May mga konting modern din, pero it's primarily more of ballads and love songs, and it being the month of love. So we advise not to. Pero kung talagang yung meron kayong iinumin na gamot at that particular time and you need crackers na lamang, wag naman yung chicharon bulaklak tapos yung mga katabi natin nagugutom na. So it's not a time to really eat. It's a time to enjoy some good and beautiful music. Remember, that is on Saturday, February 28, 6:30 in the evening. Purchase your tickets now
as soon as possible. The tickets only cost 250 pesos, and all of that money you give will go straight to King's Philam Home. Walang awas yan for electric or nothing. Basta lahat yan diretso po sa kanila. So thank you for listening to our announcements. Pastor Arnel. Okay, salamat po. Thank you, Pastor Jimmy. And ngayon po, meron tayong may bisita tayo. Wow, wala po tayong newcomers. Ibig sabihin, lahat po na nakaupo dito ay umaten na at matagal nang umaten. So, dagdagan pa po natin. Yan. So, yan ang nais ng Panginoong Diyos, na marami tayong mga kaibigan na dadala sa Panginoon para sila ay makarinig ng salita ng Diyos, magkaroon sila ng buhay na makahulugan, buhay na walang hanggan. Amen? So hindi lamang po ipipill up natin yung lugar na ito, kundi ang bawat tao po ay kaluluwa. So kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos. So magdala pa po tayo ng mga kaibigan, kapitbahay, at yun nga, maging yung ating kaaway. Pag-pray natin na isang araw, makakatabi natin sila sa pananambahan, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So today is first Sunday, February na po. First Sunday of the month. So katulad ng kinaugalian natin, idinadalangin natin, pinagpipray po natin yung mga birthday celebrant. So kung ang birthday mo ay ngayong buwan ng Pebrero, please come dito sa harapan and we will pray for you. So sige po, wag na kayong mahiya. Tawagin ko na yung aking may bahay. Nahiya pa siya. Beth, dito, yan. Yan. Ayaw niyang ipasabi na yung birthday niya ay sa... joke lang, joke. Okay, sige, dito po kayo lahat. Yan. And receive the blessing. Sabi nga, ito yung pinaka-the best na gift. Ayan, okay. Meron pa ba na magbe-birthday itong Pebrero? Sumama lang, nag-join, naki-party na. Okay, sige. Si Yael? Yael? Si Yael. Come dito. Sige, halika dito. So pag-pray po natin ating mga kapatid na magdiriwang na kanilang araw, kaarawan ng araw nila, birthday nila sa buwan na ito. Sige po, idalangin po natin sila, ituon po natin ating mga kamay. Minsan pa, tanda ng pagkakaisa at idulog po natin sila. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, unang araw ng buwan ng Pebrero. At narito po sa aming harapan ang mga kapatid namin, Panginoong Diyos, na magsa-celebrate, Lord God, for this day, this month, Lord God. Lord, tinataas po namin sila, Panginoon. Salamat po sa biyaya, sa regalo ng buhay na ito ay nagmula sa iyo. Lord, ikaw ay mayroong plano sa bawat isa sa kanila. Maganda at the best para po sa kanila, Panginoong Diyos. At salamat po, Panginoon, na hanggang ngayon, Panginoong Diyos, sila ay kapiling namin, narito sila nangangahulugan na marami ka pa pong bagay na nais ipadama sa kanila, nais ibigay sa kanila, Panginoon. Kung kaya, sa pag-celebrate po ng kanilang kaarawan, una sa lahat, ikaw ang pinapasalamatan namin, ikaw ang pinupuri namin, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. At Lord, dalangin po namin na pagpalain mo ang kanilang buhay, patuloy mo silang gamitin, pagpapala sa kanilang pamilya, Panginoong Diyos. Lord, isa po silang pagpapala sa aming mga pamilya, Panginoong Diyos. And Lord, again, dalangin po namin yung desire na kanilang puso. Marami po silang nais makita, nais makamtan, Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay idinudulog namin sa iyo. At ayon sa iyong pangako, Panginoon, ay ibinigay mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kung kaya ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po kami, Panginoong Diyos. Salamat po sa kalakasan, kagalingan, Panginoong Diyos, ng kanilang katawang lupa, at all the more, Panginoon, yung kanilang spiritual na buhay, na ito ay pinagpala mo, Panginoong Diyos. Lord, again, we thank you for this day, we thank you for this month, and Lord, we celebrate with them, Lord God, the gift of life. Salamat po muli, Panginoong Diyos. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin sila, and meron kaming cards para sa inyo. Ayan, okay. Thank you, Lord. Ayan, okay. Wow, so napansin nyo may kakaibang ibinigay. So lahat po tayo dyan ay mabibigyan pagdating ng buwan ng ating kaarawan. Okay, thank you, Marlon. Okay, so yes, today is first Sunday, meron po tayong children ministry. So mga bata,
ages 4 hanggang 12. Tumayo na po sila at nandun po si Teacher Connie at naghanda para po sa kanila. Okay, so, yan, sige po, habang umakyat sila. So, narito na po yung binanggit po kanina ni Pastor Jimmy about yung prayer and fasting na this coming Wednesday as the first Wednesday of the month. Diniklara po natin na ito po ay araw ng ating pananalangin. So, we encourage everyone na mag-join sa atin this coming Wednesday. So, yun po, every first Wednesday of the month, focus po tayo sa prayer. Pagyayamanin natin yung ating prayer dahil tinawag natin itong sambahan nito, itong tahanan nito, tayo mismo, a house of prayer. At yun po ang nais ng Diyos. And karagdagan dito ay yung salitang fasting or ayuno. Hindi po ito bago, for your information. Ito po ay matagal nang ginagawa ng mga unang iglesia, mga Kristiyano. At ngayon po ay atin pong sama-samang gagawin yung fasting or sa Tagalog ay yung pag-ayuno. Ano nga ba yan? And sa kanilang pagpasok ba o pag-uwi? Sa pagpasok nila, kayo ay tumanggap ng brochure na ito, babasahin. So, in-encourage po namin kayo na basahin nyo po para malaman po natin yung anong ibig sabihin ng pag-aayuno or fasting. And I will go quickly sa mga bagay na gagawin po natin. So, again, this coming Wednesday po, hindi lamang po tayo mananalangin, kundi mag-aayuno po tayo, magka-fasting po tayo. Pastor, ano ba yan? Ngayon ko lang ata narinig yan, okay? So sa simpleng kahulugan ng fasting or pag-aayuno is, sabi dito, fasting is abstaining from anything that hinders prayer. Okay? Lahat ng bagay na maaring humadlang o pumigil sa iyo para manalangin, ay yung pagliban sa mga bagay na yun ay considered fasting. And isa sa mga pangunahin pag sinabing fasting ang pumapasok agad sa ating puso ay yung pagkain nga. Sapagkat yan ang gustong-gusto natin gawin, di ba? Yan ang kailangan natin, okay? Pero sabi nga, yung pagliban, paglayo muna, pansamantala, okay? Sa mga bagay na ito, yun nga, yung unang-una yung pagkain natin. So, primarily, pag sinabing fasting ay hindi ka kakain, okay? Either tanghalian, umaga, tanghalian o gabi. At yung iba, nakakarinig tayo na nagpa-fasting for 1 day, 2 days, 3 days, or more. Sa Bible, marami tayong mababasang ganyan na nag-aayuno, nag-fasting for days. Pero tayo, in-encourage po tayo this coming Wednesday na mag-fast for 1 day. Okay? Paano po yan, Pastor? So, this coming Wednesday po sa ating pananalangin, yung araw ng pagsikat ng araw, magdi-decide po kayo. Mag-decide tayo kung paano natin to gagawin ng pagpapasting natin. And ang pagpapasting po ay iba-iba. Merong full fasting, merong yung tinatawag na radical fasting na talagang wala kang kinakaing iba, wala kang gagawin kundi ang paglapit sa Panginoon. Okay? So, yung fasting po ay hindi po hunger strike. Na hindi kayo, maggugutom tayo dahil meron tayong gustong gawin na or makamtan sa Panginoong Diyos. Pero ang fasting po is inilalapit natin ang ating sarili sa Panginoon at sinasabi natin, Panginoon, narito ako, ipinagpaliban ko itong mga bagay nito. Nais kong mapalapit sa iyo. Nais kong marinig ka ng mas malalim. So yun ang ibig sabihin ng fasting. At ano ang kalooban mo? Ano ang gusto mo? Hindi yung magpa-fasting ka dahil gusto mong mangyari yung gusto mong mangyari o meron kang bagay na pinapanalangin at gusto mong makuha ito. So sasabi mo sa sarili mo, magpa-fasting ako. No, fasting is paglimot sa sarili, denying oneself, and opening your hearts, and most of all, yung ating spiritual na buhay sa Panginoon, at inaanyayahan siya na mangusap sa atin ng mas malalim. So, sa Bible, pag binasa niyo po ito, may mga scripture po dito kayo makikita na mag-encourage sa atin na mag-fasting tayo, na magliban tayo sa ating pagkain, okay? At ang fasting po ay hindi lamang kaagad sa pagkain po. Again, sabi ko,
abstaining from anything. Okay? Ano ba yung mga bagay na maaaring humadlang sa'yo? Sa'yo, pagkain hindi hadlang. Pero sa iba, Facebook. Sa iba, laro. Sa iba, isang bagay na nakaugalain mo na gustong-gusto mong gawin. Na sa isang araw, hindi lilipas yun na hindi mo gagawin. Hindi mo kakainin, hindi mo inumin. So anything na nagbibigay sa'yo ng pleasure, sabi nga, ay ipagliliban mo. For the sake na ikaw ay lalong mapalapit sa Panginoon, na lalong siyang marinig. Okay? Minsan kasi sa sobrang busog natin, sa sobrang satisfied natin sa mga bagay dito sa mundo, para bang sinasabi natin, hindi ko na kailangan ng Diyos, hindi ko na kailangan marinig siya. Dahil kumpleto na ako, kontento na ako. Nagawa ko na yung gusto ko, busog ako. So that's the challenge sa fasting natin. Fasting is denying oneself, yung pinag-aaralan natin lately, surrendering to the will of God. It's a challenge, quite challenge to. But again, ang end result nito ay maririnig natin na mas malalim ang Panginoon. Magkakaroon tayo ng mas malalim na kaugnayan na sinasabi natin sa sarili, hey, hindi ka ang hari. Ang Panginoon ang hari ko. Siya ang masusunod. Kaya pinagpapaliban natin itong mga bagay na to at tayo ay handang makinig sa Panginoong Diyos. Praying and fasting, ini-encourage tayo na mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. At kapag tayo ay napapalapit sa Diyos, mas lalong lumalalim ang ating buhay pananampalataya. Kapag tayo napapalapit sa Diyos, mas lalo nating naintindihan ang Kanyang kalooban. Imbis na pinipilit natin yung gusto natin, ay ito pala ang gusto ng Panginoong Diyos. So nagiging bukas tayo sa Panginoong Diyos. Okay? So it depends and strengthen our faith, our walk with God sa pamamagitan ng pagka-fasting. Pastor, paano yan? Hindi ako pwedeng mag-fast dahil sabi ng doktor ko, kumain ako bago ako uminom ng gamot. Tama. Para dun po sa may mga health issues. Huwag po kayong basta-basta magka-fasting. Maganda na tanungin nyo yung inyong doktor. At kung alam nyo mismo na bawal sa inyo mag-fast, then by all means, huwag po kayong magliliban ng pagkain. But again, sabi po namin na meron pang mga bagay na pwede mong ipagliban para sa Panginoon. Okay? Alam mo yan. So, maaaring hindi ka magliliban ng pagkain, pero pwede mong ipagpaliban yung mga bagay na ginagawa mo at yun ay considered din fasting. Maliwanag po yan. So, sa mga karagdagan pang kaalaman, basahin niyo po ito. And again, pray, ask the Lord, Lord, ano pa yung mga bagay na nais mong matutunan ko patungkol sa pag-aayuno. So yan, gagawin po natin yan. Please join us this coming Wednesday. So, decide for yourself kung ano yung ipapas mo. So, maaaring iba, kaya niyang i-fast yung tanghali lamang. So, gawin mo yan para sa Panginoon, okay? The point is, lahat tayo in-encourage tayo to somehow deny ourselves ng bagay na yan. At i-open natin yung heart natin, okay? So, yung pagpa-fasting po ay hindi nangangahulugan na mapapabanal tayo, hindi po. Okay? Kasi yung iba, pag nag-fasting, pakiramdam nila, ay, mas ako sa iyo. Mas malakas ako sa iyo sa Panginoon. Hindi po. So remember, pag nagpa-fasting tayo with one purpose, we want to hear from God. We want to know Him. We want to mapalapit sa Kanya. At hindi po ito pagpapakita sa tao. Sabi nga doon sa Bible ni Jesus, pag nag-ayuno kayo, huwag niyo ipapakita sa tao. Huwag niyo ipapaalam kung maaari. Sapagkat ayaw natin mag-draw ng attention na, hey, ako nag-aayuno, kita mo. Hindi. Gagawin natin to sa ating puso, sa ating sarili. So hindi namin kayo tatanungin dito pagpasok niyo sa Wednesday, anong pinag-aayunin mo, anong hindi mo kinain. No, it's between you and God. And as we come here, meron tayong mga commitment kay Lord, may mga usapan tayo sa Kanya, and then together, lahat tayo ay naka-open yung heart natin, yung spirit natin sa Panginoon. And God, we believe na patuloy siya mangungusap sa atin. Amen? So yan po, remember this coming Wednesday po, join us, be with us. Sama-sama po tayong manalangin at mag-ayuno sa Panginoong Diyos. And kita nyo, ang Panginoong Diyos, mas lalo natin siyang mararanasan sa ating buhay.
personally and also as a family, as a body of Christ. Okay, maliwanag po yan? Okay, so yumuko po tayong lahat. Okay, yeah. So another thing na dapat meron kayo is yung prayer list. Para at least meron kayong copy kung ano yung ipag-pray natin pangunahin this month of February. So nakalagay po dyan yung mga prayer items. So pagkatapos yung idalangin yan, kung meron pa po kayong mga alam na prayer request ng inyong mga kapatid, then by all means, ipag-pray po natin, pag-pray nyo individually sa inyong mga pribadong panahon sa inyong buhay. Okay? So, dahil dyan tayo po yumukong lahat, manalangin po tayo, minsan pa, dumulog tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ang panalangin ay isang pribileyo natin. Salamat sa Diyos dahil binuksan niya ang kanyang puso, ang kanyang mga kamay, at siya ay handang kumukop sa atin, sa ating paglapit sa pananalangin. So minsan padamhin natin ang presensya ng Panginoon. Hayaan po natin siya mangusap sa atin. Hallelujah. Minsan pa nais kong ibahagi na ang pag-aayuno or fasting ay pagsasabi sa sarili na manahimik. Pagsasabi sa sarili na tumigil at hayaan ng Panginoong Diyos ang kanyang salita, ang kanyang espiritu na mangusap at maghari. Sa mga sandaling ito, ang ating kaisipan, ang ating damdamin, ibaba po natin sa Panginoon. Panginoon, patawad sa mga nagawa naming kasalanan, mga gawa namin na wala kaming hinangad kundi ang aming sarili. Panginoon, linisin mo kami, baguhin mo kami, Panginoong Diyos. Sa pananalangin, mga kapatid, sinasabi natin, O Diyos, manghuna ka. Sa panalangin, sinasabi natin, Panginoon, Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Narito ako handang magpasakop, sumuko, at sumunod sa iyo. Sa pananalangin, hiningi natin hindi ang ating kalooban, kundi yung kalooban niya. Kaya sa umagang ito po, magpasako po tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Kaya tumigil po tayo sa paggawa ng sarili nating kaparaanan. Tumigil po tayo sa paggawa ng sarili nating paraan ng pag-resolve ng ating mga problema, pagsubok. Sapagkat narito ang Panginoon. At nagsasabi sa atin, anak, narito ako handang dumamay sa iyo. Ilagak mo sa akin yung mga bagay na yan. Panginoon, maraming salamat po na sa iyong presensya, tunay na may kapayapaan, may kalakasan. Doon ay binabago mo kami, hinuhubog mo kami, binibigyan mo kami ng kaliwanagan upang pagsaharap namin sa buhay ay alam namin kaagapay ka namin at ang bawat
bawat hakbang namin, Panginoong Diyos, ay nagmumula sa iyo. Lord, maraming salamat po. Lord, personally, I pray for each and every one na nakaupo dito, Panginoon. Alam mo po ang puso't damdamin nila ngayon, Panginoon. Alam mo po, Lord God, na karamihan sa amin naghahangad na sumunod sa iyo, gawin ang tama, Panginoon. Lord, dalahin ko po, igawad mo yung banal na Espiritu. Nalukban kami, Panginoong Diyos, at pangunahan kami sa pagharap sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo nagmumula ang hangarin at sa iyo rin nagmumula ang kakayahan ng kapangyarihan na gawin ang iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Church, be encouraged today. Palakasin niyo po ang iyong kalooban sapagkat narito ang mga salita ng Diyos. Narito ang kanyang presensya. Handang manakop sa mga taong nagpapasakop, sumusuko sa Kanya. Mga kapatid, ito ang ating panahon na buksan ang ating puso't isipan sa Panginoon. Tanggapin po natin ang Kanyang mga salita. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Nais ko pong basahin in Luke chapter 18, verse 18 to 30. Wala po ito sa inyong service program. Pakinggan niyo po ito. So, sa Luke 18, verses 18 hanggang 27, nais ko pong basahin bago po yan. Sabi dito, isang pinuno ang nagtanong sa kanya at sinabi, "Mabuting guro, anong dapat kong gawin upang magmana ako ng buhay na walang hanggan?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang sino mang mabuti maliban sa isa, ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangungalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibigay ng maling patotoo. Igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi niya, "Ang lahat ng mga bagay nito ay sinusunod ko mula pa sa aking kabataan." Pagkarinig ni Jesus sa mga bagay nito, sinabi niya sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong pag-aari, gaano mang karami ito, ipamahagi mo sa mga dukha at ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Halika, sumunod ka sa akin." Pagkarinig niya ng mga bagay nito, lubhan siyang nagdalamhati sapagkat napakayaman niya. Nakita ni Jesus na siya ay lubhang nagdalamhati. Sa pagkakita niya sa kanyang sinabi, napakahirap para sa isang may kayamanan ang makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang dumaan sa butas ng isang karayom ay higit na madali para sa isang kamelyo kaysa sa isang lalaking mayaman na makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang mga nakarinig ay nagsabi, "Sino nga ang maaring maligtas?" Sinabi ni Jesus, "Ang mga bagay nito ay hindi maaring gawin ng tao, ay maaring gawin ng Diyos." So nabasa ko po yung kwento ng isang mayamang lalaki na lumapit kay Jesus na seryoso siyang, nais niyang magkaroon ng buhay na wala hanggan. At nung nalaman niya ang kabayaran nito or ang hinihiling ng Diyos, ang Panginoong Hesus sa kanya, sabi doon siya ay nagdalamhati o nalungkot dahil siya ay mayaman. Ang totoo, hindi dahil siya ay mayaman kaya siya nalungkot. Ang totoo ay hindi niya mabitawan yung kanyang kayamanan. Hindi niya maipagpaliban. Kumpara dun sa buhay na walang hanggan, yung pagsunod kay Jesus. Sabi ni Jesus dun sa bandang huli sa kanya, "At ikaw ay sumunod sa akin." Hindi niya kayang sumunod kay Jesus sapagkat may mga bagay na kumakapit sa kanya. And somehow, prayer and fasting ay ganun po. Yung mga bagay na humahawak sa atin, kung hindi natin kayang ipagliban, then hindi po tayo makakasunod sa ating Panginoong Jesus.
Alam nyo, nagsimula tayo humarap sa taong ito na may paghamon mula sa Panginoon, na inaanyahan tayo na limutin ang ating sarili, pasanin ang ating krus araw-araw, at yung huli pong binahagi ko, sabi ni Jesus, at sumunod sa akin. Yun po ang sabi ni Jesus. Yun din ang sabi niya sa mayamang lalaking ito. Na inaanyahan tayo ng sumunod sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon. Nang ibig sabihin, we simply follow what the Lord has done. Kung ano yung kanyang salita, kung ano yung kanyang pamumuhay, yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pagsisilbi. Sabi niya, follow me, sumunod ka sa akin. At yung mayamang binata, sa pakuwari niya na yung deny niya sa kanyang sarili at pagsunod kay Jesus ay para bang kalugihan. Para bang, Lord, anong mapapala ako kapag ako'y sumunod sa iyo? Parang ganun. Siguro sa kanyang pag-iisip na sabi niya, malulugi ako, Panginoon. Paano yung kayamanan ko? Ibibigay ko sa mga dukha, sa mga mahihirap, at susunod ako sa iyo. Para sa kanya, hindi worth na gawin ito. Pero nakalimutan ng lalaking ito, na sabi ng Panginoong Yesus, sumunod ka sa akin. Kung nais mo talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan or buhay na ganap. So yung purpose niya is magkaroon ng buhay na walang hanggan, mapalapit sa Diyos, maghari ang Diyos sa kanyang buhay. Pero ito'y inagaw ng kanyang kayamanan. Again, walang masama sa kayamanan, pero kung ito ay umaagaw sa atin sa paglapit sa Panginoon, then it can become a big problem po sa ating buhay. At pakiramdam niya na kapag ginawa niya ito ay siya ay talunan. Siya ay malulugi. At alam niyo, minsan, ang paglimot sa sarili ay para bang ganun, talunan. Para bang, Lord, lugi ako ata . At yun ang talagang nais ng Panginoong Diyos. Matalo tayo, malugi tayo sa buhay na ito, sa mga bagay dito sa mundong ito. Kasi unless na malugi tayo, matalo tayo dito, hindi darating ang katagumpayan, hindi darating ang panalo sa ating buhay. Balinto na paradox. Para ikaw ay magkaroon, magbibigay ka. Para ikaw ay lumakas, manghihina ka muna. Para ikaw ay gumana, magpaparaya ka muna. Yan ang prinsipyo ng Panginoong Diyos. And minsan tayo, inisip natin, yung ngayong nararamdaman natin, yung ngayong nakikita natin, Lord, lugi ako, talo ako, paano yan? Pag iniwan ko yung mga bagay ito, pag nilimot ko yung sarili ko, paano ako? So yun ang nakikita natin, yun ang naintindihan natin. But the end result, hindi natin talaga nakikita pa. And dito sa mayamang binata na to, yung pagsunod kay Jesus, parang kalugihan. Pero, I would like to say, nais ko pong sabihin sa inyo, that kapag tayo ay sumunod sa Panginoong Diyos, hindi po tayo kalugihan. In fact, we are on the winning side. Nasa panig po tayo ng mga nananalo at nagtatagumpay. Tayo ay nasa panig ng nananalo at nagtatagumpay. Sa buhay na ito, parang digmaan o palaro, tayo na sumusuko sa Panginoon. Tayo na nais sundin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga salita. Sumusunod sa yapak niya. Tayo ay nasa panig ng katagumpayan. Di tulad ng mayamang binata na akala niya kalugihan o kawalan ang pagsunod kay Jesus. Sapagkat hindi niya pa nakikita, hindi niya ma-rationalize na, Lord, paano yon? Ibibigay ko itong mga kayamanan ko sa mga mahihirap, tapos susunod ako sa iyo. Paano ako magkakaroon? Again, maaring di mo pa nakikita o nararanasan ngayon, but be encouraged at panghawakan natin ang mga salita ng Diyos. Kayo po na nasumuko sa Panginoon, kayo na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas natin. Minsan, ang diablo sasabihin sa atin, talo ka, lugi ka, kita mo yung mga kapitbahay mo. But no, we are on the winning side. Tayo ay nasa panig ng nagtatagumpay, nananalo.
Maaaring sasabihin mo, Pastor, bakit ganon? Pilit ko namang sinusunod ang salita ng Diyos. Pero bakit yung iba na tila walang Diyos, ay sila pa itong nagtatagumpay? Di ba? May mga tao tayo nakikita na hindi man sila nakikita nagpipray or nagsasalita patungkol sa Diyos, pero sila pa itong nagtatagumpay kung saan-saan nakakarating. Pastor, bakit ganoon? Pilit kong inuunawa, inaabot ang taong ito. Meron kang tao na inuunawa, inaabot, minamahal, pero wala siyang damdamin. At sa huli, minsan tayo pa ang masama. Tayo yung sinasabi, mahalin mo yung kapwa, ang iyong kapatid, ang iyong magulang, maging yung kaaway. Pero sa bandang huli, tayo pa yung masama, tayo pa yung pinagsasabihan. Minsan, pilit natin ginagawa ang tama sa trabaho. Samantalang itong mga kasama natin na alam natin na gumagawa ng mga milagro or pandaraya, ay sila pa itong na-promote, sila pa itong pinapaboran. Di ba? May mga ganung mga pangyayari sa buhay ng ating kapwa. Tayo mga sumusunod sa Panginoon, sasabihin natin, Lord, pinapatakbo ko naman yung business ko ng tama, patas. Ginagawa ko yung nararapat. Pero sila na gumagawa ng pandaraya, tila sila pa yung kumikita. Sila pa yung gumagana. Pastor, bakit ganoon? Sinusunod ko naman yung aking mga magulang, pero bakit galit pa rin sila dahil nag-church ako dito? Dahil sinusunod ko yung gusto mo, kalooban mo. So, para bang yung pagsunod mo sa Panginoon ay kalugihan? Para bang, Lord, all the more na nais kong sundin ka, lalo atang nagiging kalugihan sa paligid ko. Doon exactly talaga ang nais ng Panginoong Diyos na makita natin. And after that, ang Panginoong Diyos ay mangungusap sa atin. Sa kabilang banda, alam nyo, ang ating kaaway, meron tayong kaaway. At yan walang iba kundi si Satanas. Hindi po yung katabi mo, o yung magulang mo, o sino pa man. Isa lamang po ang ating kaaway, si Satanas. At gagawin niya ang lahat upang pigilan tayo, panghinain tayo ng kalooban upang tumigil tayo sa pagsunod sa Diyos. Gagawin niya ang lahat para idiskurahe tayo. Bakit? Sapagkat alam niya, kapag tayo ay sumusunod, kapag tayo ay sumuko sa Panginoong Diyos, alam niya na yung lugar na papupuntahan natin, yun ay patungo sa katagumpayan. Yun yung lugar na kung saan dadaloy ang pagpapala ng Diyos. Lugar na kung saan tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Lugar na kung saan ang Diyos ay ganap na nararanasan natin. Doon sa lugar na yon, one time shinare po ni Pastor Jesse, yung lugar na pagsuko, a place called surrender, na ating pinupuntahan kapag tayo po ay lumalakad sa Panginoon. Tayo ay lumalakad patungo dun sa lugar na yun ng pagsuko at pagsunod sa Kanya. Kapag yung buhay natin ay naroon sa lugar na yun, ang Diyos ay makakilos ng malaya sa buhay natin. Kaya si Satanas, ayaw kanyang mapunta dun sa lugar na yun. Ayaw kanyang malagay dun sa lugar na yun. Kaya gagawin niya ang lahat para madiskurahe tayo. A place called surrender. A place called, Lord, maghari ka sa aking buhay. Alam ni Satanas na sa oras na tayo magpasya, sumuko sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga salita, tayo ay patungo sa landas ng katagumpayan. Maaaring sa ngayon, sa iyong paligid, wala ka nakikitang landas ng katagumpayan, kundi para bang lalo kang inaatake ng mga bagay, mga pangyayari sa buhay natin. At kung ikaw ay nasa lugar na ito, minsan tayo, naranasan natin to. Ang encouragement ko po sa atin, huwag tayong aalis. Sa halip, tayo ay magpatuloy. Magpatuloy po tayong sumunod sa Panginoon. Magpatuloy tayong magpasakop sa Kanya. Maaring medyo maalon, bako-bako ang lugar, maraming balakid sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero ito po, ang mahalaga po, tama ang ating landas na tinatahak
at ito ay patungo sa buhay na plinano ng Diyos sa atin. Yun po ang mahalaga. That when we follow the Lord Jesus, kahit na medyo maalon, bako-bako, maraming balakid, ang mahalaga po, tinatahak natin yung tamang landas. Dahil ang patutunguhan yan ay tiyak na kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya nga last Sunday, sabi ni Jesus, shinare ko, follow me. Minsan marami tayong sinusundang bakas, sinusundang idea, sinusundang mga pamamaraan. Pero sabi ni Jesus, simple lamang, follow me. Sumunod ka sa akin. So be encouraged sa ating pagsunod sa Panginoon. Maaaring sa ngayon, hindi pa natin nakikita. Hindi pa natin nararanasan. Hindi pa natin naintindihan. But be encouraged today. God is on your side. Maaaring hindi mo pa nararanasan. One thing for sure na itong dinadaanan natin na pagsunod sa Panginoon will lead us dun sa katagumpayan. Tandaan po natin, ang nangako ay tapat at hindi po siya pumapalya. Kung ano ang kanyang pangako, ito ay tinutupad ng Panginoong Diyos. Now, paano natin masasabi na tayo ay nasa panig ng katagumpayan? Paano nga ba? Dahil ba sa sinabi ko o sinabi ni pastor or dahil ba pinapalakas ko lang yung kalooban? Paano nga ba natin masasabi na kapag tayo sumusunod sa Panginoon, ginagawa natin yung kanyang salita, nagpapasakop tayo sa kanya, na tayo ay nasa panig ng katagumpayan? Well, walang ibang paraan kundi tignan muli ang mga salita ng Diyos at panghawakan ito, patuloy na paniwalaan. Tandaan natin, the Word is true. The Word of God is true. Ang salita ng Diyos ay totoo. It is our foundation and it is strong as God Himself. So when you follow the Word of God, kapag sinusunod na natin ang Panginoong Jesus, ang kanyang footstep, ang kanyang mga pamamaraan, itong tinatapakan natin, itong sinusundan natin, mga salita ng Diyos, ay matibay. Ito ay matatag. Kung gaano katatag ang Panginoong Diyos, ganoon ang kanyang salita. And this will lead us sa katagumpayan. Bakit kaya? Why? Alam nyo, si Jeremiah ay merong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At siya ay tinawag ng Panginoong Diyos. And nais kong basahin lang sa Jeremiah 1 verse 5. Wala po din to sa inyong service program. Pero listen to this. Yung pagkatawag ni Jeremiah. Sabi dito, sa wikang Ingles, sabi niya, a message from the Lord came to me. The Lord said, before I formed you in your mother's body, I chose you. Before you were born, I set you apart to serve me. I appointed you to be a prophet to the nation. And sabi niya, Lord, hindi ko maintindihan to. I don't know how to speak. Hindi ako marunong magsalita. Paano mo ako gagamitin? Pero sabi ng Panginoon, you must go to everyone I sent to you, and don't say that you are too young. I am sending you. And he reached out his hand, he touched my mouth and spoke to me. And I have put my words in your mouth. So verse 10, sabi doon, today I am appointing you to speak to the nation and kingdoms. I give you authority to pull them up by the roots and tear them down. I give you authority to destroy them and crush them. I give you authority to build them up and plant them. And verse 11, sabi niya, a message from the Lord came to me. The Lord asked me, what do you see, Jeremiah? The branch of an almond tree, I replied. Then verse 12, then the Lord said to me, you have seen correctly. Now I am watching to see that my word comes true. Now, gusto kong diinan yung verse 12. Sabi ni Yahweh, ng Diyos sa kanya, tama, sabi ni Yahweh, ako'y nagbabantay pagkat ibig kong makatiyak na magaganap nga aking sinalita. Ang ibig sabihin, yung salita ng Diyos na binigay kay Jeremiah, binabantayan ito ng Panginoong Diyos. God watches over yung kanyang mga salitang binitawan. Na itong mga salitang ito, sabi doon, pagkat ibig kong makatiyak na magaganap ito, yung kanyang mga sinabi.
sa buhay ni Jeremiah sa kanyang kapanahunan. Ibig sabihin yung binitawan na salita ng Panginoong Diyos na pangako at gagawin ni Jeremiah, ang Diyos ay naka-alintabay doon. Hindi ito pinangako tapos kinalimutan ng Panginoon, kundi binabantayan niya. He'll make sure na itong salita niya ay magaganap kay Jeremiah. Alam niyo, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Binabantayan niya ito. Ibig sabihin kung ano ang kanyang plinano, layunin, at ito'y kanyang binitawan sa atin, sa iyo, sisiguraduhin niyang magaganap sa kanyang mga anak. Now, ikaw at ako na nakarinig ng salita ng Diyos, na tumanggap ng salita ng Diyos, na sumusunod sa salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Diyos, anak, I'll make sure na yung mga salita na binigay ko sa iyo, mangyayari yan, magaganap yan sa buhay mo. So we are on the winning side sapagkat yung salita na sinusundan natin, yung Panginoon na sinusundan natin, ay nangako na gagawin niya yung mga bagay na yan. Maaari ngayon hindi natin maintindihan, Lord, bakit hindi nangyari? Lord, bakit ganito? But God watches over His word, yung kanyang salita. He'll make sure na magaganap ito. Kaya mahalaga na sa ating pagsunod, sinusunod natin yung kanyang salita. Hindi yung salita ni pastor, hindi yung salita ni ninuman, kundi yung salita ng Diyos. Sapagkat sa oras na tayo lumalakad sa kanyang salita, sinusundan natin, makakaasa tayo na ang Panginoon, gagawin niya yung kanyang bahagi. Sabi sa salita ng Diyos, when you give, God will give you in return. Sa pagbigay mo, Lord, paano ako? Wala na ako. Pero just follow the Lord, you give. And God will make sure na sa iyong pagbibigay, hindi ka niya pababayaan. Sabi sa Bible, love your enemy. Lord, ako lang ba ang magmamahal? Ba't hindi niya ako minamahal? He will make sure na siya ang bahala sa iyo. Na ikaw na gumagawa ng katuwiran, ng katama, ipagtatanggol ka ng Panginoong Diyos. Maaaring ngayon hindi mo nararanasan, pero ang mga salita ng Diyos, binabantayan niya na magaganap ito sa ating buhay. In Isaiah 55 verse 10, sabi doon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa ay di nagbabalik. Sa halip aagos at ito sa balat ng lupa, nagiging pandilig. Kaya may pagkait, butil na panghasik. Verse 11, ganyan din ang aking mga salita. Ito mga salita ng Diyos. Mga salita ng Diyos na ating narinig, tinanggap, mga salita ng Diyos na personally, kinausap ka, pinangako sa iyo. Sabi ito, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa o plano. So yung mga plano ng salita ng Diyos, yung purpose nito sa buhay natin, magaganap. Mangyayari po. As we follow the Lord. Tulad ng ulan or niebe na nanggaling sa kalangitan, lumagpak at nagkaroon ng silbi, dinilig ang lupang tigang. At dahil dito, namunga ang mga halaman. Ganun din ang salita ng Diyos. Kapag ito lumagpak sa ating buhay, ginawa natin, sinundan natin, hindi maaaring magkaroon ng effect, ng resulta, sapagkat yan ang salita ng Diyos. Sabi niya, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Kaya yung salita ng Diyos makapangyarihan. At kapag sinusundan natin ito, hindi natin poproblemahin yung resulta. Ang resulta sa Panginoon. Pinangako niya na I watch over yung aking mga salita at mangyayari ang sinasabi nito. Kapag sinabing by the stripe of Jesus, by the word of God na idinila sa atin, meron tayong kagalingan, hindi natin problema na, huy, gumaling ka na. No. Just claim it and wait for the promise of God na mangyari. So we are on the winning side talaga. Ang Panginoong Diyos. Another translation, the message, sabi doon, so will the words that come out of my mouth not come back empty-handed. Yung mga salita ng Diyos, pag binitawan yan, hindi yan babalik sa Diyos na walang nangyari. Minsan tayo nakakarinig tayo ng salita ng tao, di ba? Ang gaganda.
Pero walang nangyari. Ano nangyari sa mga salita ng taong yun? Nangako siya sa akin. Sabi niya, ganito gagawin yun. But the Word of God, kapag ito ay dumating sa ating buhay, sabi doon, they'll do the work I send them to do. Wow, yung salita ng Diyos is powerful. Very creative ang salita ng Diyos. Kapag yan sinunod natin, sinusundan natin, hindi natin poproblemahin yung purpose niyan, gagawin. Sabi doon, they'll do the work I send them to do. They'll complete the assignment I gave them. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. So again, don't be discouraged kapag sumusunod tayo na para bang kalugihan, walang nangyayari. No. Wait, maghintay po tayo. Verse 29, dun sa Luke 18, verse 29. Sabi doon, at sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak dahil sa paghahari ng Diyos. In other words, kapag nilimot natin yung ating sarili, kapag itong mga bagay na ito ay isinantabi natin para sa kapakanan ng Diyos. Sabi niya, walang tao na di tatanggap na makapungpong higit sa panahong ito. Yung salitang makapungpong, 100 times sa English yun. So, sabi doon, di tatanggap ay, dahil sa paghahari ng Diyos, ay di tatanggap na makapungpong higit sa panahong ito at buhay na walang hanggan sa panahong darating. Ibig sabihin, hindi kayo, maliliban, hindi kayo malalampasan. In other words, sa mundong ito, mararanasan natin ang mga bagay na ito. Kapag ikaw, inuna mo ang Panginoon, sinusundan mo ang kanyang salita, higit sa mga bagay sa iyong buhay, ikaw ang taong ito, ikaw ay tatanggap 100 times in return sa mga bagay na nilimot mo. So, ano dito ang kalugihan? Ano dito ang kawalan? Katagumpayan at panalo tayo. Yun ang nais ng Diyos. Pero sa mayamang binata, akala niya kalugihan, talo. Pero sabi ng Panginoon, walang taong nag-iwan ng kanyang mahal sa buhay, pamilya, at nilimot ang kanyang sarili na hindi tatanggap. Tatanggap siya at tatanggap. Sabi doon, no one has left home, wives, brothers, and sisters, or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much as in this age. And the age to come, eternal life. Ito yung hinahanap ng mayamang binata. Nakalimutan niya na totoo ang sabi ng salita ng Diyos. But now, meron tayong pagtitiis, meron tayong pagsasakripisyo. Meron tayong tila, Lord, ano itong nangyayari sa aking paligid? Parang kalabihan. Totoo, yan ang sacrifice, yan ang pagsuko natin sa Panginoon. In 1 Peter chapter 5, verse 8 to 10, sabi doon, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, so merong pagtitiis, merong pagsasakripisyo, merong paglimot. Katulad itong gagawin nating prayer and fasting, pagtitiis to, di ba? Pero ito gagawin natin dahil sa Panginoong Diyos. Dahil inuuna natin siya, dahil mahal natin siya. Ang Diyos na bukal sa lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay, a sure foundation, di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama si Kristo Jesus. So church, be encouraged. Minsan, kala natin, kalugihan, Lord, paano na ako? Wait, pangako ng Diyos. Yung kanyang salitang binitawan, binabantayan niya yan. He'll make sure na mangyayari yung mga plinano niya sa buhay natin. Plinano ng Diyos. Remember, plinano niya at hindi plinano natin. Hindi yung gusto natin, kundi yung plano niya. Okay? Minsan nagtatanong tayo dahil kasi gusto nating mangyari yung plano natin. No, but yung plano ng Diyos, yung plano ng salita niya, yun ang gusto niyang mangyari sa buhay natin. Lastly, sabi doon, again, sa wikang Ingles, sabi doon, and the God of all grace who called you to this eternal glory in Christ, after you have suffered a little while. Mabuti nang mag-suffer tayo dito for a little while than suffer dun sa eternity separated from God. Isipin natin yung ibang tao, nasa kanilang lahat.
What if kung wala sa kanila ang Panginoon? Aanhin mo ang kayamanan, aanhin mo ang mga bagay dito sa mundo. Pagdating ng panahon, wala kang buhay na wala hanggan, wala ang Diyos sa buhay mo. So, sabi doon, He Himself will restore you and make you strong, firm, and steadfast. So magpakatatag po tayo. Pagyamanin po natin patuloy ang ating paglapit, pagsuko, paglakad sa Panginoon. Again, sa Kanya nagmumula yung desire, yung power na magawa yung kalooban ng Diyos. Yung banal na Espiritu, tutulungan tayo na lumakad sa Panginoon. So be encouraged sa ating pagpasok itong second month ng taong ito. Hinamon tayo na isuko ang ating buhay. Now, nag-response tayo. Then, lumakad po tayo. Sumunod po tayo sa Kanyang pinapagawa. Na kahit kuminsan, hindi natin makita for now. Hindi natin maintindihan. But the end result, maghintay po tayo. And remember, God ay tapat sa Kanyang salita. Binabantayan niya yung Kanyang mga binitawang salita. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Meron siyang palabra de honor. Ibig sabihin ko, ano yung sinabi niya, gagawin niya. Subalit mangyayari lamang yung Kanyang mga salita doon sa mga taong sumusunod. Doon sa mga taong lumalakad patungo doon sa landas ng katuwiran, doon sa lugar na sinuko ang buhay, ibinigay sa Panginoon. Manatili tayo doon sa lugar na yun kung nandun tayo sa lugar na yun. Sapagkat sa oras na lalayo tayo doon, hindi natin nararanasan ang pagpapala ng Diyos. Ngayong umaga marahil meron kang dinadaanan sa buhay. Meron kang sakripisyo, kahirapang dinadaanan dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Marahil dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, maraming naiinggit sa iyo, nagagalit sa iyo. Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, para bang nalulugi ka. Para bang, Lord, bakit yung mga tao sa paligid ko parang okay lang sa kanila? Be encouraged. Patuloy kang sumunod sa salita ng Diyos. Patuloy mong ibigay ang iyong buhay sa Panginoon. Dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Panginoon, gagawin natin yung tama. Remember, tayo ay nasa panig ng mga nananalo, magtatagumpay. Sapagkat ang salita ng Diyos, binabantayan niya sa buhay natin. Ang tanong ko ngayon, ang salita ba ng Diyos ay pinamumuhay natin? Doon natin masasabi kapag ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos, then God will watch over His Word, gagawin niya yan. Hindi sa ating panahon, kaparaanan, kundi sa Kanyang plano, sa Kanyang layunin, sa Kanyang mga salita. Yumukuna po tayong lahat. Pikit natin ang ating mga mata kung maaari. Minsan pa tumugon po tayo sa hamon sa atin ng Panginoon na tayo'y patuloy na lumakad, magpasakop, lumakad sa landas ng katuwiran, sa lugar na kung saan isinuko natin ang ating buhay sa Kanya. Huwag po tayong paliling lang sa kaaway. Ang kaaway, gagawin niya ang lahat. Ipapakita niya sa iyo na ikaw ay malulugi, ikaw ay mawawalan. Huwag po tayong palilin lang sa kaaway. Siya ay ama ng kasinungalingan. Patuloy po tayong mahawak sa salita ng Diyos. Continue to surrender your lives to the Lord. At patuloy po tayong lumakad sa Kanya kalooban. Sumunod po tayo kay Jesus. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Binabantayan niya ito at nais niyang siguraduhin na ito ay mangyayari sa buhay ko, sa buhay mo. Yan ang mga salita ng Diyos. Hindi po namin salita yan. Kaya pwede nating panghawakan at makakaasa po tayo sa araw-araw na pagharap natin sa buhay. Patuloy po nating piliin ang pagsunod sa Panginoon.
pagpapasakop, pagsuko sa kanyang kalooban. Salamat sa Panginoon, binigyan niya tayo ng hangarin at ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, anyayahan natin ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Bigyan natin siya ng paghahari. Ang Banal na Espiritu ay pangatlong persona ng Diyos at nagnanais siya na kumilos sa buhay natin. Tandaan po natin, hindi sa sarili nating lakas tayo susunod, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Walang iba kundi ang Banal na Espiritu. So paghariin po natin siya sa ating buhay. Tumugon po tayo, tumayo po tayong lahat ngayon at tayo po'y magpasakop. Tanggapin natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang Banal na Espiritu. Manalangin po tayo ngayon bilang isang iglesia at bilang individual din. Hayaan natin ang salita ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan na patuloy na maghari, manguna sa ating buhay. Maaari ba nating itaas ang ating mga kamay? Tandaan ng pagsuko sa Panginoon. Lord, narito po ang iyong mga anak. Ang aming po mga kamay ay aming itinataas. Tandaan ng pagsuko sa iyo. Tandaan ng pagpapasakop sa iyo, Panginoon. Inaaming, Lord, hindi po namin kaya. Lord, wala po kaming magagawa. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, inaanyahan po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong Banal na Espiritu na maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon. At bilang isang iglesia, isang pamilya, Lord, lukuban mo kami, Panginoong Diyos. And Lord, right now in the name of Jesus, we thank you, Lord God, that we are victorious. Lord, we are more than conquerors, Lord God. We are on the winning side, Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, sinabi mo to walk by faith and not by sight. Lord, yung mga nakikita namin sa aming paligid, maaaring hindi namin maintindihan. But Lord, umahawak po kami sa iyong mga salita. Brothers and sisters, mga kapatid, panghawakan po niyo ang salita ng Diyos. He promised na He will be there with you, kasama kanya ng Panginoon. Sa iyong hanap buhay, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, saan man area ng buhay mo. Ikaw na sumusunod sa Panginoon, ikaw na lumalakad sa kanyang salita, binabantayan niya ang kanyang mga salita sa iyo. And God is pleased, siya ay matutuwa, siya ay nagagalak na gawin ito para sa iyo. For His glory. At para makita ng ibang tao na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay totoo. Na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay walang ibang katulad niya. Panginoon, maraming salamat po. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na kami, Panginoong Diyos, na hindi mo kami pababayaan, sa halip kaagapay ka namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagharap namin sa linggong ito, Panginoon. Ang iyong mga salita, minsan pa, ang aming lalakaran, ang iyong mga pangako, Panginoon, panghahawakan. Maraming salamat po. Lord, salamat po, pinalakas mo ang mga kalooban namin sa umagang ito, sapagkat mahal mo kami. Kami mga anak mo, Panginoong Diyos. Tinatanggap po namin ito, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah. Tayo po'y maghanda na sa pagbibigay natin sa Panginoon. Minsan pa, gawin natin ito ng merong kagalakan sa ating puso. And as we give unto the Lord, as we honor Him, God promised na hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen. Hallelujah. Minsan pa, manalangin tayo. Lord, narito po ang iyong mga anak, handang magkaloob na kanilang ikapo ng handog, Panginoon. Tanggapin po ito, Panginoong Diyos. Mahal ka po namin, Panginoong Diyos, kung kaya ginagawa namin ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Malaya po tayo magbigay sa Panginoon. Sige po. Kristo naway iyong
Father, we just want to thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for your word, for the encouragement, Lord God. Lord, may our lives, Lord God, bring glory to your name, Lord God, as we continue, Lord God, to surrender unto you, Lord God. Father, we love you. We give you all glory and honor, Lord God. We pray this in Jesus' name. And everyone says, amen and amen. Hallelujah.